Kaya mo akong muling palakarin? Kung magagawa mo yan, bibigyan kita ng 100,000,000 piso. Tawa, lolo, sa tingin ko po ay kaya kong muling palakarin ang binti ninyo. Ang tinig ng isang 10 taong gulang na bata ay umaling-aungaw sa sala ng mansyon sa Forbes Park. Sinabi niya ito sa harap ni Don Gregorio Valencia, ang patriarka ng Valencia Corporation, na 7 taon nang hindi may galaw ang kanyang binti. Isang lalaking nakakulong sa kanyang wheelchair, matagal nang tinalikuran ang lahat ng pag-asa. Ang masalitang lumabas sa bibig ng matanda ay halos isang panunuya. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa mansyon ng Don. Sinong na ba ang batang ito? Bago magsimula ang kwento, mangyaring pindutin ang subscribe at like button na libre namang gawin. At kung maari, mag-iwan ng komento kung kayo ay nakikinig at taos-puso kong hihilingin na mapuno ng kaligayahan ang inyong buhay. Heto na ang ating kwento. Ang umaga ni Don Gregorio ay laging nagsisimula sa parehong oras. Nagigising siya kapag tumatama na ang sinak ng araw sa kanyang bintana. Ang paglipat ng kanyang katawan mula sa kama patungo sa wheelchair sa tabi nito ay naging pangkaraniwan na. Ito ay 1 kilos na inuulit niya tuwing umaga sa loob ng 7 taon. Kumatok sa pinto ang kanyang caregiver bago pumasok. "Sir, umaga na po." Tumango lang si Don Gregorio bilang tugon. Paunti na ng paunti ang kanyang pagsasalita, kaya na niyang magbihis ng walang tulong. Malakas pa rin naman ang pangitaas na bahagi ng kanyang katawan. Lumabas siya patungo sa sala at umupo malapit sa bintana. Ang pagtanaw sa labas ang pinakamahabang bahagi ng kanyang araw. Malawak ang mansyon sa Forbes Park, ngunit halos walang maririnig na yabag. Ang mga katulong ay nakpapakita lamang sa mga takdang oras. Nagsasalita lamang sila ng mga kinakailangang salita at tahimik na nawawala. Ang kanyang sekretaryo ay dumarating 2 beses sa isang linggo dala ang madokumento. Tumango lang si Don Gregorio o maikling pumirma. Ang panganay na anak na niya ang namamahala sa kumpanya. Maging ang mahahalagang desisyon ay hindi na dumadaan sa kanya. Hanggang sa 2 taon matapos ang aksidente, dumadalo pa siya sa mga video conference. Ngunit ngayon, hindi na rin. Hindi sana sanay na siya sa kanyang kalagayan, kundi nasanay na siya sa pakiramdam na isa na siyang taong wala nang kailangang pagdesisyonan. Matagal na rin niyang itinigil ang pagpunta sa ospital. 5 taon nang hindi nagpapakita ang kanyang doktor, si Dr. Ricardo Salcedo. "Don Gregorio, ginawa na po namin ang lahat. Wala na po tayong magagawa." Iyon ang huli niyang sinabi. Mula noon, hindi na binanggit ni Don Gregorio ang salitang rehabilitasyon. Noong una, puno siyang galit. Ang pinakamahuhusay na doktor sa Maynila ay iisa lang ang sinasabi, malawakang pinsala po sa nerbiyos. Halos imposible na pong gumaling. Nakinig si Don Gregorio sa mga salitang iyon hanggang sa isang punto ay hindi na niya ito pinakinggan. Hindi naman sa sumuko na siya pero hindi na rin siya umasa. 2:00 ng hapon. Dahan-dahang gumagalaw ang sikat ng araw sa sahig ng sala. Tanaw mula sa bintana ang mapuno. Kapag tagsibol, sumisibol ang mga bagong dahon at kapag tag-araw, lalo itong yumayabong. Nararamdaman na lamang niya ang pagpapalit ng panahon mula sa kanyang bintana. Mahigit 2 taon na rin siyang hindi lumalabas. Noon iyon, may narinig siyang ingay mula sa may pasukan. Pinakinggan ito ni Don Gregorio. Kakaiba ang tunog, magaan at mabilis na mga yabag. Tila yaba ng isang bata. Lumingon si Don Gregorio. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Naunang pumasok ang caregiver na si Lorna Cruz. Sumunod sa kanya ang isang maliit na anino. Isang batang babae, 10 taong gulang. Maayos ang pananamit at may suot na maliit na bag. Maikling bumati si Lorna. "Sir, kasama ko po ngayon ang anak ko." Hindi sumagot si Don Gregorio. Tinitigan niya lang ang bata. Mahigit 3 taon nang nagtatrabaho si Lorna sa bahay na iyon.
Tahimik at hindi palasalita. Ito ang unang beses na isinama niya ang kanyang anak. Narinig yata niyang maagang natapos ang klase nito. Hindi natakot ang bata. Tinitigan niya ang Don ng may malinaw na mata. Umiwas ng tingin si Don Gregorio. Hindi siya sanay makipag-ugnayan sa bata. Pumasok si Lorna sa sala at kumilos gaya ng dati. Nahanda ng tsa at inayos ang magkurtina. Tahimik na nakatayo ang bata sa tabi ng kanyang ina. Hindi niya ibinaba ang kanyang bag. Muling tumingin si Don Gregorio sa labas ng bintana, ngunit ramdam niya ang patuloy na pagtingin ng bata sa kanya. Tila may inobserbahan ito. Tila nakatingin ito sa kanyang binti. Ilang sandali pa, dinala ni Lorna ang tsa. Heto na po, sir. Kinuha ni Don Gregorio ang tasa. Wala pa rin siyang imik. Nagpunta si Lorna sa kusina para mahugas ng pinggan. Naiwan sa sala si Don Gregorio at ang bata. Noon lang binuksan ng bata ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno. Ibinaba niya ang bag sa sahig sa tabingang mesa. Binuklat niya ang kwaderno at nagsimulang magsulat. Sinulyapan siya ni Don Gregorio. Hindi niya alam kung ano ang isinusulat nito. Ang maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng lapis. Matagal na nakayuko ang bata. Dahan-dahan ang takbo ng oras. Nakatuon pa rin ang bata sa kanyang kwaderno. Uminom ktsa si Don Gregorio. Dumaan sa kanyang lalamunan ang maligamgam na tsa. Mula sa kusina, maririnig ang tunog ng pahuhugas ng pinggan. Laging tahimik magtrabaho si Lorna. Nag-angat ng ulo ang bata. Sandali siyang tumingin kay Don Gregorio at muling may isinulat sa kwaderno. Bahagya niyang kinakagat ang kanyang labi. Habang pinagmamasdan siya, ibinaling ni Don Gregorio ang kanyang tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nababagabag. Lumabas si Lorna mula sa kusina. Pinupunasan ang kanyang kamay ng tuwalya. Angela, anak, alis na tayo. Nag-angat ng ulo ang bata. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno. Inilagay niya ito sa bag at isinara ang zipper. At pagkatapos, tumayo siya at humakbang palapit kay Don Gregorio. Tinawag siya ni Lorna. Angela, abala si Sir. Ngunit hindi tumigil ang bata. Naglakad siya hanggang sa harap ng wheelchair at maingat na naksalita. Sa tingin ko po, kaya ko kayong palakadin. Nakaroon katahimikan sa sala. Nanigas sandali ang kamay ni Lorna. Muling tiningnan ni Don Gregorio ang bata. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Ano? Hindi na tinag ang bata. Ang mabinti niyo po, lolo. Sa tingin ko po kaya ko itong muling palakarin. Nanlamish ang tingin ni Don Gregorio. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang nalabi. Ikaw, kaya mo, tumango ang bata. Hindi nagbago ang kanyang tingin. Huminga ng malalim si Don Gregorio. Tinapik-tapik niya ang braso ng kanyang wheelchair. 7 taon na at dos-dos ng doktor na ang sumubok. Mga profesor mula UP at mga espesyalista sa Amerika. Ano ang kaya mong gawin? Hindi sumagot ang bata. Tinitigan niya lang ito. Mabilis na lumapis si Lorna. Pasensya na po, sir. Bata pa po kasi at kung ano-ano ang sinasabi. Itinaas ni Don Gregorio ang kanyang kamay para patigilin ito. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa bata, sandaling katahimikan. Nakatayo pa rin ang bata sa kanyang kinatatayuan. Nagsalita si Don Gregorio. Kung talagang mapapalakat mo ang binti ko, huminto. Siya, ang mapanuyang ngiti ay naroon pa rin. Bibigyan kita ng 100 milyong piso. Namutla ang mukha ni Lorna. Humikpit ang hawak niya sa kanyang kamay. Isang katulong na nagtatrabaho sa malapitang napatigil. Lahat sila ay nakatingin sa direksyong iyon. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng bata. Nakatingin pa rin siya sa Don. Hindi na nagsalita si Don Gregorio. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana. Isang biro lamang iyon, isang paraan para subukan ang bata. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng kanyang anak. Angela, tara na, tumango ang bata.
Isinukbit niya muli ang kanyang bag at sumunod sa kanyang ina. Mas mabilis kaysa dati ang kanilang mga hakbang patungo sa pinto. Bahagyang nanigas ang mabalikat ni Lorna. Nagsara ang pinto. Muling tumahimik ang bahay. Ibinaba ni Don Gregorio ang tasang saa. Bahagyang nanginginig ang dulong ng kanyang madaliri. 100 milyon. Isang salitang binitiwan niya lang. Ngunit kakaiba. Hindi nagulat o natawa ang bata. Ang tingin na iyon ang palaging bumabalik sa kanyang isipan. Isang tingin na puno ng kasiguraduhan. Umiling si Don Gregorio. Imposible, 7 taon na at dos-dosenang eksperto na ang sumuko sa kanyang nga binti. Walang magagawa ang isang bata. Ngunit kinagabihan, hindi mapakali si Don Gregorio. Hindi niya halos nagalaw ang kanyang hapunan. Gabi na, nakahiga na siya sa kama ngunit hindi makatulog. Ang masalita ng bata ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sa tingin ko po kaya ko itong muling palakarin. Wala ni isang nagsabi sa kanya niyon. Lahat sila ay nagsabing impossible. Madilim sa labas. Tanging ang mga ilaw sa kalye ang bahagyang tanaw. Bumangon si Don Gregorio mula sa kama at umupo sa kanyang wheelchair. Pumunta siya sa sala at umupo sa tabing ng bintana. Malamig ang hangin sa gabi. Ang magulong ng wheelchair ay nakadikit sa malamig na sahig. Tiningnan ni Don Gregorio ang kanyang nabinti. 7 taon nang hindi gumagalaw. Hinawakan niya ang kanyang tuhod. Walang pakiramdam. Huminga siya ng malalim. Mabigat ang kanyang dibdib at napuno siya ng isang hindi may paliwanag na damdamin. Ano kaya ang nakita ng batang iyon para sabihin ang nga bagay na iyon? Lumipas ang ilang araw. Gayang dati, nakaupo si Don Gregorio sa tabi ng bintana. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Oras na para dumating si Lorna. Ngunit ngayon, 2 na naman ang yabag. Muling dumating ang bata. Hindi lumingon si Don Gregorio, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pumasok si Lorna sa sala. Magandang hapon po, sir. Maikling tumango si Don Gregorio. Sumunod na pumasok si Angela. Gayang dati, suot niya ang kanyang bag. Tahimik siyang tumayo sa tabing kanyang ina. Nagsimula ng magtrabaho si Lorna. Gayang dati, binuksan niya ang mga kurtina at nagpapasok ng hangin. Ibinaba ng bata ang kanyang bag sa isang sulok ng sala at binuksan ang zipper. Hindi kwaderno ang kinuha niya ngayon. Isang maliit na bolang goma. Sinulyapan ito ni Don Gregorio. Nakita niya ang bata na inilalagay ang bola sa sahig. Dahan-dahang pinagulong ni Angela ang bola. Pinagulong niya ito sa isang tiyak na distansya at muling kinuha. Inulit niya ang parehong kilos. Pagulungin, kunin at muling pagulungin. Pinanood ito ni Don Gregorio bago ibinaling ang tingin, kakaibang kilos. Nagahanda ng saa si Lorna sa kusina. Mahinang naririnig ang kumukulong tubig. Patuloy pa ring pinapagulong ng bata ang bola. Hindi siya tumigil. Mga kalahating oras na ang nakalipas nang tumunok ang doorbell. Pumunta si Lorna para buksan ang pinto. Magandang hapon po, Sir Javier. Pumasok ang sekretaryo ni Don Gregorio, si Javier, dala ang isang briefcase. Sir, dala ko na po ang madokumento. Napatihil si Javier pakpasok sa sala. Nakita niya ang batang nagpapagulong ng bola sa sahig. Sino po siya? Mabilis na lumapit si Lorna. Pasensya na po, anak ko po. Tiningnan ni Javier ang bata at pagkatapos ay lumingon kay Don Gregorio. Okay lang po ba kayo, sir? Maikling sumagot si Don Gregorio. Hayaan mo siya, hindi na nagtanong si Javier. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa at umalis. Nang magsara ang pinto, muling tumahimik ang sala. Tanging ang mahinang tuno ng gumugulong na bola ang naririnig. Dinala ni Lorna ang tsa. Heto na po, sir. Kinuha ni Don Gregorio ang tasa. Habang umiinom ng saa, pinanood niya ang bata. Ngayon, mas dahan-dahan niyang pinagulong ang bola. Inilagay niya ito sa eksaktong parehong lugar bago magsimula. Nagsalita si Don Gregorio. Anong ginagawa mo?
Nag-angat ng ulo ang bata. Nagsasanay po. Nagsasanay, opo. Hindi na nagpaliwanag ang bata. Muli niyang pinagulong ang bola. Kumunot ang noo ni Don Gregorio. Hindi niya maintindihan ang sagot. Ngunit hindi na siya nagtanong. Ibinaling niya ang tingin at yuminom ng tsaa. Lumipas ang oras. Isang oras na inulit ng bata ang parehong kilos. Tapos nang mahugas si Lorna at bumalik. Angela, oras na para umuwi, tumango ang bata. Inilagay niya ang bola sa bak at tumayo. Noon nagsalita si Don Gregorio, babalik ka ba bukas? Lumingon si Lorna na may gulat na ekspresyon. Tumango ang bata, opo, babalik po ako. Hindi na nagsalita si Don Gregorio. Tumingin na siya sa labas ng bintana. Umalis si Lorna at Angela. Narinig ang paksaran ng pinto. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si Angela laging sa parehong oras at dala ang parehong bag. Isang linggo na ang lumipas. Ang bata ay patuloy pa ring nagpapagulong ng bola. Noong una, sinubukan itong balewalay ni Don Gregorio, ngunit palaging napapatingin ang kanyang nga mata. Tumpa ang kanyang nga kilos. Laging mula sa parehong lugar at may parehong bilis. Isang hapon, dumating ang dati niyang doktor, si Dr. Salcedo. Don Gregorio, matagal na rin po tayong hindi nakita. Tiningnan siya ni Don Gregorio na may pagtataka. Anong sadya mo? Pumasok si Dr. Salcedo sa sala. Nais ko lang po kayong kamustahin. Makaharap silang umupo. Uminom ng tsa si Dr. Salcedo. Noon pinagulong ni Angela ang bola, napatingin si Dr. Salcedo dun. Sino pong batayan? Sumagot si Lorna. Anak ko po. Pinanut ni Dr. Salcedo ang pagpapagulong ng bola ng bata. Kumunot ang kanyang noo. Rehabilitation exercise po ba yan? Sandaling natigilan si Lorna. Isang tanong na mahirap sagutin. Lumingon si Dr. Salcedo kay Don Gregorio. Sir, umaasa po ba kayo? Ibinaba ni Don Gregorio ang tasa. Hindi. Ngunit narinig ko pong araw-araw siyang pumupunta rito. Hindi sumagot si Don Gregorio. Tumingin siya sa labas. Bumuntong hininga si Dr. Salcedo. Sir, gaya pong sinabi ko 5 taon na ang nakalipas ang pinsala sa nerbiyos ninyo alam ko. Pinutol ni Don Gregorio ang kanyang sasabihin. Malamig ang kanyang boses. Tumahimik si Dr. Salcedo, ngunit hindi nawala ang pag-alala sa kanyang mukha. Kahit sino pa po ang magsabi ng kung ano-ano, huwag po kayong maniniwala. Sa medikal na pananaw, imposible po iyon. Ang magsalitang iyon ay bumaksak sa sala. Sandaling napatigil ang kamay ni Lorna. Itinigil ni Angela ang pagpapagulong ng bola. Nakangat siya ng ulo at tiningnan si Dr. Salcedo. Nagsalita si Dr. Salcedo habang nakatingin sa bata. Bata, may mga bagay na kahit anong pagsisikap mo, hindi talaga mangyayari. Hindi sumagot si Angela. Tinitigan niya lang ito. Muling humarap si Dr. Salcedo kay Don Gregorio. Ang gemaling pag-asa po ay lazon. Tumango si Don Gregorio. Alam ko, tumayo si Dr. Salcedo. Kung ganon po, alis na ako. Pagkalis niya, nabalot ng mabigat na katahimikan ang sala. Bumalik si Lorna sa kusina. Muling kinuha ni Angela ang bola, ngunit hindi niya ito pinagulong. Nagsalita si Don Gregorio. Tigilan mo na yan. Nagangat ng ulo ang bata. Tiningnan niya si Don Gregorio. Walang silbi yan. Sandaling tiningnan siya ni Angela bago nagsalita. Hindi pa na po ako nagsisimula. Natawa ng mapanuya si Don Gregorio. Hindi na kailangang magsimula. 7 taon na at dos-dos ng eksperto na ang sumuko sa mga binting ito. Ibinabang ng bata ang bola sa sahig, kaya po hindi gumaling dahil sumuko na kayo. Nanigas ang ekspresyon ni Don Gregorio sa sinabing iyon. Ano? Kung ipagpapatuloy po, maaring may magbago. Huminga ng malalim si Don Gregorio, nag-init ang kanyang ulo. Anong alam ng isang batang tulad mo? Mabilis na lumabas si Lorna. Pasensya na po, sir. Angela, halika rito. Ngunit hindi humalaw si Angela. Nakatitik pa rin siya kay Don Gregorio. Si Lolo po,
Sumuko ng hindi man lang sinusubukan, nagkaroon ng katahimikan sa sala, namutla ang mukha ni Lorna. Tinitigan ni Don Gregorio ang bata. Humigpit ang kanyang kamao. Umalis ka na. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng kanyang anak. Angela, tara na. Habang hinihila, napatigil ang bata. Hindi pa niya nailalagay ang bola sa bag. Yung bola hayaan mo na, umalis na kayo. Hinila ni Lorna ang bata patungo sa pinto. Mabilis ang kanilang mga hakbang. Naksara ang pinto, naiwan sa sahig ng sala ang isang bolang goma. Tiningnan ito ni Don Gregorio. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumuko ng hindi man lang sinusubukan. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang tainga. Ipinikit niya ang kanyang mata. Mabigat ang kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon, hindi ba talaga niya sinubukan? O masyado lang siyang magang sumuko, napatingin siya sa bolang goma sa sahig. Isang maliit at walang kuwentang bagay. Ibinaling ni Don Gregorio ang kanyang tingin, ngunit palaging bumabalik ang kanyang atensyon sa bola. Gabi na, dinalhan siyang katulong. Nang hapunan ngunit hindi, niya ito ginalaw. Ang bolang goma sa sahig ng sala ay naroon pa rin. Walang sinumang nag-alis nito. Dahan-dahang iginalaw ni Don Gregorio ang kanyang wheelchair. Lumapit siya kung nasaan ang bola. Inabot niya ito, ngunit hindi niya maabot. Masiniyuko niya ang kanyang katawan. Dumampi ang dulong kanyang daliri sa bola. Kinuha niya ito. Isang maliit at magaan na bola, hawak ni Don Gregorio ang bola sa kanyang kamay. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon at pagkatapos, ibinaksak niya ang bola sa sahig. Tahimik itong gumulong. Tiningnan niya ang kanyang binti, hindi gumagalaw. Talaga bang sumuko siya ng hindi sinusubukan o sumuko siya dahil hindi niya kaya? Hindi alam ni Don Gregorio. Ngunit palaging bumabalik sa isipan niya ang sinabi ng bata. Kaya po hindi gumaling dahil sumuko na kayo. Ang masalitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Tila hindi siya makahinga. Muling kinuha ni Don Gregorio ang bolang goma sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinagulong sa kanyang palad. At bigla siyang naktaka. Paano nagkaroon ng ganong kasiguraduhan ang batang ito? Kinabukasan, binuksan ang pinto. Pumasok si Lorna at Angela. Nakaupo si Don Gregorio sa tabing bintana. Hindi siya lumingon. Maingat na bumati si Lorna. Magandang hapon po, sir. Hindi sumagot si Don Gregorio. Naalala niya ang nangyari kahapon. Gayang dati, suot ni Angela ang kanyang bag. Tahimik siyang naglakad sa isang sulok ng sala. Ibinaba niya ang bag at umupo. Ngunit hindi niya inilabas ang bola. Nakaupo lang siya ng tahimik. Ang kanyang makamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Sinulyapan siya ni Don Gregorio. Walang ginagawa ang bata. Nagsimula ng magtrabaho si Lorna gayang dati. Inayos niya ang makurtina at naghanda ng saa. Lumipas ang oras. Nakaupo pa rin si Angela sa kanyang pwesto. Naktaka si Don Gregorio. Ang batang laging nagpapagulong ng bola ay walang ginagawa. Isang oras na ang nakalipas nang tumunok ang doorbell. Pumasok ang sekretaryong si Javier. Sir, dumating na po ang abogado ninyo. Tumango si Don Gregorio. Papasukin mo. Ilang sandali pa. Pumasok ang abogado, dala ang isang briefcase. Don Gregorio, matagal na rin po. Maikling bumati si Don Gregorio. Maupo ka. Umupo ang abogado sa sopa. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito na po ang mga record ng aksidente na hiniling ninyo nung nakaraang linggo. Kinuha ni Don Gregorio ang mga dokumento. Ang ma-record ng aksidente sa sasakyan 7 taon na ang nakalipas. Maingat na nagtanong ang abogado. Bakit po ninyo biglang hiniling ang mga ito? Sumagot si Don Gregorio habang binabasa ang mga papel. May gusto lang akong kumpirmahin. Sa legal na aspeto, naayos na po ang lahat. Tumango si Don Gregorio. Patuloy niyang binuklat ang mga pahina. Lumabas ang ulat sa sitwasyon nung araw ng aksidente.
Mabilis na pagpapatakbo, biglang pagbabago ng schedule, pagkakamali ng driver ang nakasulat. Ang driver nun ay isang empleyado NG isang subkontraktor. Nagpatuloy sa paliwanag ang abogado. Siya po ang umakong lahat ng responsibilidad. Hindi inalis ni Don Gregorio ang kanyang tingin sa mga dokumento. Nakita niya ang pangalan ng driver. Nagpatuloy ang abogado. Gaya po ngang alam ninyo, sir, wala po tayong magagawa nun. Ipinatong ni Don Gregorio ang madokumento. Anong ibig mong sabihin sa wala tayong magagawa? Sandaling natigilan ang abogado, maingat siyang naksalita. Nasa bingit pong pakbaksak ang kumpanya. May kailangang managot kaya ipinasa sa driver ang sisi. Bumaba ang tonong boses ni Don Gregorio. Hindi makasagot ang abogado. Hindi naman po kayo mismo ang gumawa niyon, sir. Maingat na sinabi ng abogado. Iyon po ang pinakamahusay na pagpipilian sa sitwasyon nun, tumingin si Don Gregorio sa labas. Ang salitang pinakamahusay ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nun napansin niya kung saan nakaupo si Angela. Nakaupo pa rin ang bata ng tahimik. Ibinaling ni Don Gregorio ang kanyang tingin. Ibinalik niya ang madokumento sa abogado. Sige na, makakaalis ka na. Tumayo ang abogado at nagsalita. May problema po ba, sir? Wala. Maikling sagot ni Don Gregorio. Hindi na nagtanong ang abogado at umalis. Nang magsara ang pinto, muling tumahimik ang sala. Nagtatrabaho si Lorna sa kusina. Muling tumingin si Don Gregorio sa labas, ngunit hindi siya makapag-focus. Naalala niya ang araw na iyon, 7 taon na ang nakalipas. Isang araw na minadali niya ang schedule para sa isang mahalagang kontrata. Sinabi ng driver na delikado, ngunit ipinilit ni Don Gregorio. At ganun nangyari ang aksidente. Tumawid ang kotse sa gitnang linya at bumangga sa kasalubong na sasakyan. Nawalan ng pakiramdam si Don Gregorio sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang driver ay muntik ng mamatay, ngunit iba ang inilabas sa media. Pagkakamaling driver, isang personal na pagkakamali, isang desisyon para protektahan ang kumpanya. Isang desisyon para sa libu-libong empleyado at kanilang mapamilya. Ganun ang pinaniwalaan ni Don Gregorio na iyon ay isang makatarungang desisyon. Ngunit matapos mawala ang kanyang mabinti, may kakaiba. Hindi niya kailanman naikwento kaninuman ang tungkol sa desisyong iyon. Ilang araw pa, isang bisita ang dumating. Isang dating kasamahan sa board, Don Gregorio. Hindi po talaga maiwasan ang nangyari nun. Sabi ngang bisita habang umiinom ngang saa, dahil po sa inyo, naligtas ang kumpanya. Hindi sumagot si Don Gregorio. Nakatitik lang siya sa kanyang tasa. Yung driver po, sigurado akong naintindihan din niya, nagpatuloy ang bisita. Isang sakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang nga mata. Mabigat ang kanyang dibdib. Ang salitang sakripisyo, paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Inubos ng bisita ang kanyang tsa at tumayo. Alis na po ako. Tumango lang si Don Gregorio. Pagkaalis ng bisita, muling tumahimik. Nakaupo pa rin si Angela sa parehong lugar. Walang ginagawa, tahimik lang. Tiningnan ni Don Gregorio ang bata. Gusto niyang tanungin kung bakit wala siyang ginagawa. Ngunit hindi niya may buka ang kanyang bibig. Tinitigan niya lang ito. Nag-angat ng ulo si Angela. Nagtama ang kanilang nga mata. Walang sinabi ang bata. Tinitigan niya lang ito. Umiwas ng tingin si Don Gregorio. Kumabok ang kanyang dibdib. Kakaiba ang bigat ng katahimikang iyon. Kahit walang tanong, hindi siya komportable. Tila alam ng bata ang lahat. Ang tingin na iyon ay palaging nakakabagabag. Nagsimula ng lumubog ang araw. Lumabas si Lorna sa sala. Angela, anak, alis na tayo. Tumango si Angela. Isinukbit niya ang bag at tumayo. Pinanod ni Don Gregorio ang pag-alis ng bata.
Umaalis na naman siya nang walang ginagawa. Naksara ang pinto. Huminga ng malalim si Don Gregorio. Kinagabihan, hindi makatulog si Don Gregorio. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang araw na iyon, 7 taon na ang nakalipas. Nang magising siya sa ospital pagkatapos ng aksidente, pumasok ang nga abogado at sekretaryo. "Sir, paano po natin haharapin ang media?" tanong nila. Sumagot si Don Gregorio, "Kailangang protektahan ang kumpanya." Ang isang salitang iyon ang nagpasya sa lahat. Naging responsible ang driver at nakaligtas ang kumpanya. Inisip ni Don Gregorio noon, tama ang desisyon. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya sigurado kung tama ba talaga ang desisyong iyon. Siya ang nawalan ng mabinti, ngunit may ibang nawalan ng buhay. Tumingin si Don Gregorio sa kisame. Kahit nakapikit, hindi siya makatulog at bigla siyang naktaka. May pamilya kaya ang driver na iyon. May asawa kaya, may mga anak. Ayaw malaman ni Don Gregorio. Ngunit palaging sumasagi sa isipan niya ang mukha ni Angela. Ang itsura niyang nakaupo lang ng walang imik. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang nga mata. Mabigat ang kanyang dibdib. Umupo siya sa kanyang wheelchair at lumabas sa sala. Madilim sa labas. Mag-isa siyang nakaupo. Lumalim na ang gabi. At sa unang pagkakataon, naisip niya, hindi kaya oras na para harapin ang mga mukha ng mataong kanyang tinalikuran. Kinabukasan, muling dumating si Angela. Ngayon, inilabas niya ang bolang goma mula sa kanyang bag. Nakaupo si Don Gregorio sa tabing bintana. Nakita niya ang paglalagay ng bata ng bola sa sahig. Inilagay ni Angela ang bola sa eksaktong lugar. Eksaktong 3 hakbang mula sa gitna ng sala at dahan-dahan niyang pinagulong ang bola. Itinulak niya ito pasulong sa isang pare-parehong bilis. Gumulong ang bola ng 2 metro. Kinuha ni Angela ang bola at muling inilagay sa parehong lugar. Inulit niya ang parehong kilos. Eksaktong parehong lugar, parehong bilis. Sinulyapan ito ni Don Gregorio. Parehong kilos tulad ng dati. Lumipas ang oras. Sa loob ng kalahating oras, iyon lang ang ginawa ni Angela. Noong una, sinubukan itong balewalay ni Don Gregorio, ngunit palaging napapatingin ang kanyang nga mata. Sobrang tumpak, walang kahit isang pagkakamali sa pagulit ng parehong kilos. Dinala ni Lorna ang saa. "Heto na po, sir." Kinuha ni Don Gregorio ang tasa. Ang kanyang tingin ay nasa bata pa rin. Ngayon, bahagyang iba ang pagpagulong ni Angela sa bola. Bahagya niyang iginilid ito sa kaliwa. At muling kinuha at pinagulong sa kanan, eksaktong parehong anggulo. Napatigil sa pag-inom ng tsaa si Don Gregorio. May kakaiba. Tiningnan niyang mabuti ang kilos ng kamay ng bata. Nang pinagulong niya ang bola, ibinaluktot niya ang kanyang mga daliri sa isang partikular na anggulo. Pamilyar ang anggulong iyon. Tila nakita na niya ito dati. Nanliit ang mga mata ni Don Gregorio. Sinubukan niyang alalahanin. 20 taon na ang nakalipas. Nagpatupad siyang ng isang rehabilitation program sa pabrika. Isang programa para sa mga empleyadong nasaktan sa trabaho. Tinawag itong sensory stimulation training. May isang eksperto na nakpakita ng demonstrasyon, isang pagsasanay para sa pagbabalik ng pakiramdam sa kamay gamit ang bola. Nakita mismo ni Don Gregorio ang eksenang iyon, eksaktong ganun sa pare-parehong anggulo pinagulong ang bola, ngunit hindi kailanman isinapubliko ang programang iyon. Tanging maempleyado lang ang nakatanggap ng pagsasanay. Nanigas ang kamay ni Don Gregorio. Humikpit ang hawa niya sa tasa. Bakit alam ng bata ang paraang iyon? Hindi may paliwanag. Patuloy na pinagulong ni Angela ang bola. Ngayon, inikot niya ang kanyang pulso habang gumugulong. Pamilyar din ang kilos na iyon. Ang ikalawang yugto ng sensory stimulation training. Ibinaba ni Don Gregorio ang tasa. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang madaliri. Maring nakataon lang, ngunit sobrang tumpak,
Susubukan sanang magsalita ni Don Gregorio ngunit napatigil. Hindi niya alam kung ano ang itatanong. Sa huli, dahan-dahang pinagulong ni Angela ang bola at pagkatapos tinakpan niya ito ng dalawang kamay. Nanatili siyang ganun sa loob ng 5 segundo at muling binisiwan. Medyo ang kilos na yon ay pareho. Ang huling yukto ng pagsasanay, huminga ng malalim si Don Gregorio, kumabok ang kanyang dibdib, tiningnan niya ang bata, inilalagay na ni Angela ang bola sa kanyang bag. Gustong magtanong ni Don Gregorio kung saan niya ito natutunan. Ngunit hindi niya may buka ang kanyang bibig. Tila natatakot siya. Ayaw niyang marinig ang sagot. Ayaw niyang malaman. Kinagabihan, nagpunta si Don Gregorio sa kanyang aklatan. Nagsimula siyang mahanap ng malumang dokumento. Natagpuan niya ang mga record ng rehabilitation program sa pabrika 20 taon na ang nakalipas. Isang malikabok na file. Binuksan niya ito. Lumabas ang listahan ng makalaho. 30 pangalan ang nakasulat. Lahat ay maempleyado ng pabrika. Isa-isang tiningnan ni Don Gregorio ang mapangalan. Karamihan ay retirado na o lumipat na sa ibang lugar. Noon, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ng driver sa aksidente 7 taon na ang nakalipas. Napatigil ang kamay ni Don Gregorio. Hindi siya makahinga. Nakasama rin ang taong iyon sa programa noong nasaktan siya sa pabrika 20 taon na ang nakalipas. Isinara ni Don Gregorio ang file. Nanginginig ang kanyang makamay. Hindi ito nakataon lang. Hindi nakataon na alam ni Angela ang paraang iyon. May nagturo sa kanya. Isang taong alam ang paraang iyon. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mamata. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ang mukha ni Lorna ang sumagi sa isipan niya. Isang taong mahigit 3 taon nang naktatrabaho sa bahay na ito. Tahimik at hindi palasalita. Ginagawa lang ang kailangan at nawawala. Hindi kailanman tinanong ni Don Gregorio ang kanyang nakaraan. Hindi rin siya interesado. Ngunit ngayon, iba na, tila kailangan niyang malaman. Ilang araw pa, tinawag ni Don Gregorio ang kanyang sekretaryo. Javier, i-verify mo ulit ang pagkatao ni Lorna Cruz. Tumango si Javier. Masusunod po, pagkalipas ng ilang araw, nakdala si Javier ng mga dokumento. Na-verify ko na po. Kinuha ni Don Gregorio ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay. Lumabas ang impormasyon ni Lorna. Nakasulat ang kanyang pamilya, blanko ang espasyo para sa asawa. Nakasaad na namatay na. Binuklat ni Don Gregorio ang susunod na pahina. Ang petsa ng pagkamatay ng asawa, 7 taon na ang nakalipas. Ang mismong taon en aksidente. Napatigil ang paginga ni Don Gregorio. Humigpit ang hawak niya sa makapapel. Maingat na nagsalita si Javier. Sir, baka po umalis ka na. Maikling sabi ni Don Gregorio. Hindi na naktanong si Javier at umalis. Muling binuklat ni Don Gregorio ang madokumento. Nakita niya ang pangalan ng asawa. Ang driver sa aksidente 7 taon na ang nakalipas. Ang asawa ni Lorna. Ipinatong ni Don Gregorio ang madokumento. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kamay. Nakaduktong-duktong na ang lahat. Ang dahilan kung bakit alam ni Angela ang paraan ng pagsasanay. Natutunan niya ito sa kanyang ama. Bago mangyari ang aksidente, huminga ng malalim si Don Gregorio. Tila gumuho ang kanyang mundo. 3 taon nang nagtatrabaho si Lorna sa bahay na ito. Sa tabingang taong nagpasa ng sisi sa kanyang asawa, hindi siya nagsalita. Hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nagtrabaho. Ginawa lang ang kailangan at umalis. Tumingin si Don Gregorio sa labas. Lumulubok na ang araw. Ang mukha ni Angela ang sumagi sa isipan niya. Isang batang nawalan ng ama. Araw-araw pumupunta ang batang iyon sa bahay na ito. Ipinapakita ang natutunan sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapagulong ng bola. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mata.
Tumulo ang kanyang ngaluha. Nalaman na niya ngayon kung sino ang mataong kanyang tinalikuran. Narito lang pala sila sa bahay na ito. 3 taon na silang nasa tabi niya. Inikot ni Don Gregorio ang kanyang wheelchair. Lumabas siya sa sala. Nakalagay sa sahig ang bolang goma. Iniwan ni Angela. Kinuha ito ni Don Gregorio. Dahan-dahan niya itong pinagulong sa kanyang palat. At sa unang pagkakataon, naisip niya, ano ba talaga ang gustong batang ito? Paghihiganti o talagang gusto niyang pagalingin ang kanyang mga binti? Hindi alam ni Don Gregorio. Ngunit isa lang ang sigurado. Sa harap ng batang ito, tila hindi na niya kayang tumalikod pa. Kinabukasan, muling tinawag ni Don Gregorio ang kanyang sekretaryo. Javier, hanapin mo ang record ng paglilitis 7 taon na ang nakalipas. Nagulat si Javier. Sir, pero iyon po ay gusto kong muling suriin. Matigas ang boses ni Don Gregorio. Hindi na nagtanong si Javier at umalis. Pagkalipas ng 2 araw, nagdala si Javier ng isang makapal na file. Ang ma-record pong paglilitis. Kinuha ni Don Gregorio ang file. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang unang pahina ay ang ulat ng aksidente. Pagkakamali ng driver, mabilis na pagpapatakbo, paglabag sa mga alituntunin sa kaligtasan ang nakasulat. Binuklat niya ang susunod na pahina. Ang katalaan, negamaga testimonya sa korte. Hindi kailanman nagdahilan ang driver. Sa lahat ng tanong, kasalanan ko po lang ang kanyang sagot. Paulit-ulit na binasa ni Don Gregorio ang pangungusap na iyon. Nanlamig ang dulo ng kanyang daliri, nagtanong ang abogado. Sino po ang nagutos na baguhin ang schedule nun? Sumagot ang driver. Pagkakamali ko po sa pagpapasya. Hindi po ba kayo minadaling doon? Hindi po, isang matigas na pagtanggi. Kahit alam niyang kasinungalingan, ibinaba ni Don Gregorio ang mapapel. Huminga siya ng malalim. Bakit niya ginawa iyon? Bakit siya nanahimik hanggang sa huli? Maingat na nagsalita si Javier. Sir, noong panahong iyon, nakatanggap po siya ng kabayaran. Nag-angat ng ulo si Don Gregorio. Magkano? 3 milyon pong piso. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mata. Binili pala niya ang buhay ng isang tao sa halagang 3 milyon. Ang pamilya niya, inabot ni Javier ang mga dokumento. May asawa po at isang anak na babae. Hindi na nagtanong si Don Gregorio. Alam na niya, kinahapunan, dumating si Lorna at Angela. Tahimik silang pumasok gayang dati. Tiningnan sila ni Don Gregorio. Mabigat ang kanyang dibdib. Bumati si Lorna. Magandang hapon po, sir. Tumango lang si Don Gregorio. Hindi niya mailabas ang masalita. Inilabas ni Angela ang bolang goma mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa dati niyang pwesto at umupo. Pinanut ni Don Gregorio ang bata. May kakaiba ngayon. Bago pagulungin ang bola, huminto si Angela. Tiningnan niya si Don Gregorio. Lolo, pahawak pong kamay ninyo. Nagulat si Don Gregorio. Kamay? Opo, sandali lang po. Tumayo si Angela at lumapit kay Don Gregorio. Inilahad niya ang kanyang maliit na kamay. Nagalinlangan si Don Gregorio, ngunit inilahad niya ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Angela ng mahinahon. Iniharap niya ang palat nito paitaas at isa-isang ibinaluktot ang kanyang daliri, dahan-dahan at tumpak. Naramdaman ni Don Gregorio ang kilos na iyon. Kakaibang pamilyar. Bawat daliri ay ibinaluktot at iniunat ni Angela sa loop ng 3 segundo. May pare-parehong ritmo. Noon nalaman ni Don Gregorio, bahagi rin ito ang rehabilitation program na iyon. Ang yukto ng paghahanda para sa pagbabalik ng pakiramdam sa kamay, isang stretching bago pagulungin ang bola. Tiningnan ni Don Gregorio si Angela, nakatuon ang bata, saan mo ito natutunan? Tanong ni Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang boses. Nag-angat ng ulo si Angela. Kay tatay po. Nagkaroon ng katahimikan sa sala. Sandaling napatigil ang kamay ni Lorna. Napatigil sa paghinga si Don Gregorio.
Ito ang unang beses na binanggit ng bata ang kanyang ama. Itinuro sa iyong tatay mo, opo. Natutunan daw po niya sa kumpanya. Tahimik na nagsalita si Angela. Sabi po niya, kapag nasaktan ka, gagaling ka kapag ginawa mo ito. Gumuho ang puso ni Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Mabilis na lumapit si Lorna. Angela, tama na. Ngunit nagpatuloy si Angela. Magaling po si tatay dito. Hindi nanginginig ang boses ng bata. Kaya sabi po niya, gagaling din si Lolo. Hindi makasagot si Don Gregorio. Nabarahan ang kanyang lalamunan. Hinawakan ni Lorna ang kamay ng kanyang anak. Angela, tama na. Tumango si Angela. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Tiningnan ni Don Gregorio ang kanyang kamay. Mainit ang kamay na hinawakan ng bata. Ganon din siguro ang ginawa ng amang ng bata. 20 taon na ang nakalipas nung nasaktan siya sa pabrika at itinuro niya ito sa kanyang anak. Baka sakaling makatulong ito sa iba balang araw. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mamata. Tila pinupunit ang kanyang puso. Muling pinagulong ni Angela ang bolang goma. Tumpa ang kanyang makilos. Pinanut ito ni Don Gregorio. Iba na ang tingin niya ngayon. Hindi ito paghihiganti, hindi rin panunumbat. Talagang sinusubukan siyang pagalingin ng bata. Sa paraang natutunan niya sa kanyang ama, lumipas ang oras. Isang oras na pinagulong ni Angela ang bola. At sa huli, tinakpan niya itong 2 kamay. Nanatili siyang ganon sa lupngang 5 segundo. Nung nakita ni Don Gregorio, bahagyang nanginginig ang labi ng bata. Nakapikit si Angela. Tila may pinipigilan. Nalaman ni Don Gregorio. Nahihirapan din ang bata. Hindi madaling pagulungin ang bola. Dahil naaalala niya ang kanyang ama, lumabas si Lorna sa sala. Angela, anak, alis na tayo. Tumango si Angela. Inilagay niya ang bola sa bag. Nang paalis na sila, naksalita si Don Gregorio. Lorna, napatigil si Lorna. Dahan-dahan siyang lumingon. Tiningnan siya ni Don Gregorio. Alam mo ba, hindi sumagot si Lorna. Nanigas ang kanyang ekspresyon. Alam mo ba kung sino ako nang pumunta ka rito, mahabang katahimikan? Dahan-dahang tumango si Lorna. Opo, alam ko po. Nanginginig ang kamay ni Don Gregorio. Pero bakit sa loob ng 3 taon? Wala kang sinabi? Tinitigan siya ni Lorna. Ano po ang magbabago kung magsasalita ako? Hindi makasagot si Don Gregorio. Hindi niya mailabas ang kanyang boses. Nagpatuloy si Lorna. Wala na po ang asawa ko. Hindi nanginginig ang kanyang boses. 1 buwan pagkatapos ang aksidente. Nanigas ang kamay ni Don Gregorio. Hindi siya makahinga. Hindi na po siya nakamalay. Huminto si Lorna. Hindi po siya babalik kahit gaano pa ako magreklamo. Huminga ng malalim si Don Gregorio. Gumuho ang kanyang puso. Kung ganun, bakit ka nagtrabaho rito? Sandaling natigilan si Lorna. Tiningnan niya si Angela. Dahil po sa anak ko, tiningnan ni Don Gregorio si Angela. Nakayuko ang bata. Kamukha po niya ang kanyang ama. Lumambot ang boses ni Lorna. Gusto niyang tumulong sa iba. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mamata. Tumulo ang kanyang maluha. Nagpatuloy si Lorna. Nang makita po kayo ng anak ko, sinabi niya. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang nga mata. Tiningnan niya si Lorna. Na gusto niyang pagalingin ang mabinti ninyo. Yumuko si Lorna. Hindi ko po siya napigilan. Hindi makasagot si Don Gregorio. Hindi niya may labas ang nga salita. Hinawakan ni Lorna ang kamay ni Angela. Alis na po kami. Naglakad sila patungo sa pinto. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang mayabag ang naririnig. Naksara ang pinto. Naiwan si Don Gregorio na mag-isa. Tumingin siya sa labas. Lumulubok na ang araw. Tila sasabok ang kanyang puso. Hindi siya makahinga. Hindi pala paghihiganti ang pagkaing bata. Talagang gusto niyang tumulong. Ang batang nawalan ng ama. Ang anak ng lalaking umako ng lahat ng sisi habang buhay.
Tinakpan ni Don Gregorio ang kanyang mukha ng nakamay. Hindi tumigil ang kanyang maluha. 7 taon niyang tinalikuran ang manataong kanyang sinira, ngunit ngayon iba na dahil nasa harap na niya sila. Gabi na, hindi makatulog si Don Gregorio. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang hawak ni Angela, ang mainit at maingat na hawak na iyon. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa harap ng batang ito. Ngunit mayroon pa. Paano kung may mas mabigat pang katotohanan na naghihintay? Ilang araw pa, mas maagang dumating si Angela. Walang pasok sa eskwela. Nakaupo si Don Gregorio sa tabi ng bintana. Narinig niya ang pagpasok ng bata. Maikling bumati si Lorna. Magandang hapon po, sir. Yumuko si Don Gregorio. Ang paharap sa kanila ay awkward pa rin. Pumasok si Angela sa sala. Ngunit ngayon, hindi niya binuksan ang kanyang bag. Umupo lang siya sa sopa. Tahimik siyang nakatingin kay Don Gregorio. Naramdaman ni Don Gregorio ang tingin na iyon. Ibinaling niya ang kanyang ulo. Wala ka bang gagawin? Umiling si Angela. Wala po muna ngayon. Hindi na nagtanong si Don Gregorio. Muli siyang tumingin sa labas. Lumipas ang oras. Tahimik ang sala. Nahuhugas ng pinggan si Lorna sa kusina. Tanging ang mahinang tunog ng tubig ang naririnig. Nagsalita si Angela. Lolo, tinignan siya ni Don Gregorio. Bakit? Narinig ko po kay nanay. Nanigas ang kamay ni Don Gregorio. Kumabok ang kanyang dibdib. Ang alin? Sandaling natigilan si Angela. Tiningnan niya ang kanyang kamay na nakapatong sa tuhod. Yung tungkol po nung naaksidente si Lolo. Napatigil sa paghinga si Don Gregorio. Tila alam na niya kung ano ang sasabihin ng bata. Kasama po si Tatay nun. Hindi nanginginig ang boses ni Angela. Nagmamaneho po siya nang mangyari ang aksidente. Hindi makasagot si Don Gregorio. Nabarahan ang kanyang lalamunan. Sabi po ni nanay. Nag-angat ng ulo si Angela. Tinitigan niya si Don Gregorio. Wala pong sinabi si tatay hanggang sa huli. Ang isang pangungusap na iyon ay bumagsak sa sala. Gumuho ang puso ni Don Gregorio para po protektahan si Lolo. Nagpatuloy si Angela. Sabi po niya, hindi dapat malugi ang kumpanya. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mata, nanginginig ang kanyang makamay. Inako po ni tatay ang lahat ng responsibilidad. Bahagyang bumaba ang boses ni Angela. Kaya po namatay si tatay. Hindi makahinga si Don Gregorio. Tila pinupunit ang kanyang puso. Pero si Lolo po nabuhay, sabi ni Angela, si tatay namatay. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang mata. Tiningnan niya ang bata. Hindi umiyak si Angela. Tinitigan niya lang ito. Bakit po kayo nanahimik lang? Tanong ng bata. Lolo, bakit po kayo nanahimik lang? Hindi makasagot si Don Gregorio. Hindi niya may buka ang kanyang bibig. Hindi naman po si tatay ang may kasalanan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Angela. Si Lolo po ang nakmamadali. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Gregorio. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng makamay. Sabi po ni nanay, nagpatuloy si Angela. Hindi po sinisini, tatay si Lolo. Yumuko si Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Sabi po niya, wala lang talagang magagawa. Huminto si Angela at tahimik na nagtanong, ganun din po ba ang tingin ninyo? Lolo, hindi makasagot si Don Gregorio. Hindi niya may labas ang kanyang boses. Mahabang katahimikan sa sala. Lumabas si Lorna mula sa kusina. Angela, nanginginig ang boses ni Lorna. Tama na, ngunit tumayo si Angela. Lumapit siya kay Don Gregorio. Tumayo sa harap ng kanyang wheelchair. Tiningnan niya ito. Lolo, sabi ni Angela, may huling sinabi po si tatay. Nagangat ng ulo si Don Gregorio. Basa ng luha ang kanyang mukha. Mabuting tao daw po kayo. Nabasag ang boses ni Angela hanggang sa huli. Iyon po ang pinaniwalaan ni tatay. Hindi mapigilan ni Don Gregorio ang kanyang pag-iyak. Tahimik na tumulo ang kanyang maluha, pero si Lolo po
Tanong ni Angela, naalala niyo po ba si tatay? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Don Gregorio. Napatigil ang kanyang pahinga. Naalala ba niya ang taong iyon? Umiling si Don Gregorio. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Hindi niya naalala maging ang pangalan o mukha. Isang linya lamang sa record ng aksidente. Isang kasong isinara bilang pagkakamali ng driver. Sa loob ng 7 taon, hindi niya ito kailanman inisip. Hindi niya alam na may pamilya ang taong iyon. Umatras si Angela, kinuha niya ang kanyang bag. Gusto ko po sanang pagalingin ang binti ni Lolo, sabi ng bata. Gusto ko pong tumulong sa iba, tulad ni tatay. Tiningnan siya ni Don Gregorio. Hindi tumigil ang kanyang maluha. Pero ngayon po, hindi ko na alam. Namu ang luha sa mata ni Angela kung dapat pa po bang gumaling si Lolo. Gumuho ang puso ni Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang nakamay. Mabilis na lumapit si Lorna. Angela, tara na. Tumango si Angela. Sumunod siya sa kanyang ina. Sa may pinto, huminto ang bata. Lumingon siya. Lolo. Nakangat ng ulo si Don Gregorio. Malabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ang pangalan pong tatay ko ay Mateo Cruz, sabi ni Angela. Sana po, tandaan ninyo. Pagkasabi niyon, umalis ang bata. Narinig ang pagsara ng pinto. Naiwan si Don Gregorio na mag-isa, sobrang tahimik ng sala. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Hindi makagalaw. Mateo Cruz. Ang pangalang iyon ay umikot sa kanyang isipan. Isang pangalang kinalimutan niya sa loob ng 7 taon. O isang pangalang hindi niya sinubukang alamin. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mata. Naalala niyang araw na iyon, 7 taon na ang nakalipas. Umulan ng niyebe mula pa madaling araw. Nagiging puti na ang mga kalsada. Tumawag ang kanyang sekretaryo. Sir, baka po mas mabuting ipagpaliban ang schedule ngayon. Tiningnan ni Don Gregorio ang labas. Hindi pwede. Kapag hindi natin nakuha ang kontrata ngayon, malalagay sa alanganin ang kumpanya. May isang mahalagang kontrata. Kung hindi magagawa sa araw na iyon, maaring makawatak-watak ang kumpanya. Nauna na ang kalaban, isang hakbang na huli at tapos na. Tinawagan ni Don Gregorio ang driver. Alis tayo sa loob ng 30 minuto. Maingat na sumagot ang driver na si Mateo Cruz. Sir, masama po ang panahon. Alam ko, pero kailangan nating umalis. Maikling sagot ni Don Gregorio. Tiningnan niya ang oras. Umalis ang kotse. Lalong lumakas ang ulan ng niyebe. Nang pumasok sila sa highway, halos wala nang makita sa unahan. Sir, babagalan ko po ang takbo, sabi ni Mateo. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Tiningnan ni Don Gregorio ang kanyang relo. Huwag, baka mahuli tayo. Ituloy mo. Pero sir, hindi ko po makita ang gitnang linya. Nang hinihang boses ni Mateo, tiningnan niya si Don Gregorio sa salamin. Okay lang yan, magingat ka na lang. Nakatingin si Don Gregorio sa mga dokumento. Hindi niya tiningnan ang labas. Mabilis na tumakbo ang kotse. Lalong dumulas ang kalsada. Mga 10 minuto na ang nakalipas nang muling magsalita si Mateo. Sir, delikado po talaga. Baka po pwedeng tumigil muna, tayo walang oras. Tumaas ang boses ni Don Gregorio. Kapag nawala ang kontratang ito, anong mangyayari sa mga empleyado? Hindi na nakapagsalita si Mateo. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela at tumingin na lang sa unahan. Patuloy na tumakbo ang kotse, lalong lumalakas ang snowstorm. Noon iyon, isang kotse mula sa kabilang direksyon ang dumulas palapit sa kanila. Sir, sigaw ni Mateo. Mabilis niyang inikot ang manibela. Ngunit huli na, tumawid ang kotse sa gitnang linya, isang malakas na kalabog. Tila umikot ang mundo, nawalan ng malay si Don Gregorio, nagising siya sa ospital, hindi gumagalaw ang kanyang binti, umiling ang mga doktor. Sir, napinsala po ang inyong manerbiyos. Noon nagtanong si Don Gregorio,
Ang driver, nasa kritikal na kondisyon po, sagot ng sekretaryo. Hindi pa po siya nakakamalay. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mamata. Gumuho ang kanyang puso. Pero ang problema po ay ang media. Maingat na sinabi ng sekretaryo. Paano po natin sila haharapin? Alam ni Don Gregorio, may kailangang managot. Gawin ninyong kasalanan ng driver, sabi ni Don Gregorio. Kailangang protektahan ang kumpanya. At ganun na pagdesisyunan, naging responsible si Mateo. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang nga mata. Patuloy na tumulo ang kanyang nga luha. Dapat nalaman niya nun na sinira niya ang buhay ng isang tao. Ngunit tinalikuran niya ito sa dahilan na pinrotektahan niya ang kumpanya. Naniniwala siyang nailigtas niya ang libu-libong empleyado na ang sakripisyo ng isang tao ay hindi maiwasan. Ngunit kasinungalingan iyon, isang dahilan para sa kanyang sarili. May pamilya si Mateo, isang asawa at isang batang anak na babae. Gumuho rin ang kanilang buhay. 7 taon silang nabuhay na walang ama. Tinakpan ni Don Gregorio ang kanyang mukha ngang makamay. Hindi siya makahinga. Ang kanyang nga binti ay hindi pa rin gumagalaw. 7 taon na, ngunit ngayon hindi na ang kanyang nga binti. Ang kanyang puso ang unang gumuho. Tahimik na umiyak si Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang nga balikat. Nalaman na niya ngayon na hindi lang magabinti ang nawala sa kanya. Nawala rin ang huling piraso ng kanyang konsensya. Sa loop ng 7 taon na pagtalikod, dumidilim na ang sala, lumulubok na ang araw. Mag-isang nakaupo si Don Gregorio, tanging ang ngagulong ng wheelchair ang kumikinang sa lamig. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya na hindi na may babalik ang nakaraan. Hindi na babalik si Mateo. Gaano man siya magsisi, nawalan ng ama si Angela, magpakailanman. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang nga mata, tila sasabog ang kanyang puso, at nagtanong siya sa kanyang sarili, ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Paano niya haharapin ang batang ito? 3 araw pa, tumunok ang doorbell. Nakaupo si Don Gregorio sa tabing bintana. Binuksan ng katulong ang pinto. Pumasok si Lorna at Angela. Tiningnan sila ni Don Gregorio. Kumabog ang kanyang dibdib. Maikling bumati si Lorna, magandang hapon po sir. Yumuko si Don Gregorio, isang pagyuko bilang sagot. Sandaling natigilan si Lorna, nakita rin ito ni Angela. Nagangat ulo si Don Gregorio at nagsalita, maupo kayo. Maingat na umupo si Lorna sa sopa. Umupo rin si Angela sa tabing ang kanyang ina. Hinarap sila ni Don Gregorio. Mahigpit na nakatikom ang kanyang ngalabi. Mahabang katahimikan. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Dahan-dahang naksalita si Don Gregorio. Patawad. Ang isang salitang iyon ay bumaksak sa sala. Bahagyang nanginginig ang nga balikat ni Lorna. Huli na nagpatuloy si Don Gregorio. 7 taon ng huli. Tiningnan ni Angela ang kanyang ina. Nakayuko si Lorna. C.G. Mateo Cruz. Binikas ni Don Gregorio ang pangalan. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko siya naalala. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Gumuho ang kanyang puso. O mas tamang sabihin na, hindi ko sinubukang alalahanin. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang mamata. Tiningnan niya si Lorna. Siya ang umakong ng lahat para sa akin. Pero nanginginig ang kanyang nga kamay. Hindi ko man lang siya binisita. Hindi sumagot si Lorna. Nakayuko lang siya. Hindi ako magdadahilan. Sabi ni Don Gregorio, nakamali ako. Muling nakaroon ng katahimikan sa sala. Dahan-dahang gumagalaw ang sikat ng araw sa sahig. Tiningnan ni Don Gregorio si Angela. Nakatingin din sa kanya ang bata. Angela. Tinawag ni Don Gregorio ang panggalan NG Bata. Naalala mo ba ang tinanong ko sa'yo? Tumango si Angela, naghihintay siya ang tungkol sa 100 milyon. Sabi ni Don Gregorio, seryoso ako nun. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Angela. Tahimik lang siyang nakikinig.
Pero ngayon, iba na, dahan-dahang sinabi ni Don Gregorio. Hindi ito isang kasunduan. Sandali siyang huminga bago nagpatuloy. Magtatayo ako ng isang foundation. Nakangat ng ulo si Lorna. Tiningnan niya si Don Gregorio. Isang foundation para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa aksidente. Hindi nanginginig ang boses ni Don Gregorio. Para sa mga taong umako ng responsibilidad ng walang pangalan, namuo ang luha sa mga mata ni Lorna. Kinagat niya ang kanyang labi at ipapangalan ito kay G. Mateo Cruz, sabi ni Don Gregorio, upang ang mataong kanyang pinrotektahan ay makatulong na ngayon sa iba. Tahimik pa ring nakaupo si Angela. Hindi siya tumango o tumanggi. Hindi ko hinihiling na tanggapin ninyo ito, sabi ni Don Gregorio. Ito lang ang dapat kong gawin. Tiningnan niya silang dalawa. Kahit huli na, kumuha ng panyo si Lorna. Pinunasan niya ang kanyang nga luha. Sir, nagsalita siya. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi po kayo sinisingang asawa ko, sabi ni Lorna. Totupo, tiningnan siya ni Don Gregorio. Namumula ang kanyang nga mata hanggang sa huli, kayo po ang inaalala niya. Nabasak ang boses ni Lorna. Kung okay lang daw po ba ang magabinti ninyo? Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang nga mata. Tumulo ang kanyang maluha. Patawad. Muli siyang yumuko. Patawad po talaga. Umiling si Lorna. Tama na po. Tiningnan niya si Angela. Tahimik lang na nakaupo ang bata. Angela, anak, tawag ni Lorna. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tumango si Angela. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang bag. Binuksan niya ang zipper. Inilabas niya ang bolang goma. Pumunta siya sa dati niyang pwesto. Ibinaba niya ang bola sa sahig. Sa eksaktong lugar at dahan-dahan niyang pinagulong ang bola. Sa pare-parehong bilis. Pinanot ito ni Don Gregorio. Walang sinabi ang bata. Pinagulong niya lang ang bola sa paraang natutunan niya sa kanyang ama. Sa loob ng kalahating oras, inulit ni Angela ang parehong kilos. Hindi siya tumigil, patuloy siyang pinanut ni Don Gregorio. Nakita niya ang maliit na kamay ng bata, ang maingat na pagpapagulong ng bola, isang maingat na kilos. Sa huli, tinakpan ni Angela ang bola ng dalawang kamay, nanatili siyang ganun sa loob ng 5 segundo. At muling binitiwan, huminga siya ng malalim. Noon nalaman ni Don Gregorio, nahihirapan din ang bata. Hindi rin madali para sa kanya ang oras na ito dahil naalala niya ang kanyang ama. Kinuha ni Angela ang bola. Lumapit siya kay Don Gregorio. Tumayo sa harap ng wheelchair. Inilahat niya ang bola. Para po sa inyo, Lolo. Kinuha ni Don Gregorio ang bola. May nitito, ito po, sabi ni Angela. Bola po ito ni tatay. Nanigas ang kamay ni Don Gregorio. Mahigpit niyang hinawakan ang bola. Kapak po gumaling na ang mabinti ni Lolo, sabi ni Angela. Sa kanyo na lang po ibalik. Tiningnan ni Don Gregorio ang bata. Tumulo ang kanyang ngaluha. Sigurado pong matutuwa si tatay, sabi ni Angela. Dahil nakatulong siya kay Lolo, walang masabi si Don Gregorio. Nabarahan ang kanyang lalamunan. Bumalik si Angela sa kanyang ina. Isinukbit niya ang bag at tumayo. Alis na po kami, sabi ni Lorna. Tumango si Don Gregorio. Naglakat sila patungo sa pinto. Lumayo ang tunongang kanilang mga yabag. Bumukas at naksara ang pinto. Naiwan si Don Gregorio na mag-isa. Tiningnan niya ang bolang hawak niya. Isang maliit at luma na bola. Ang bolang ginamit ni Mateo. 20 taon na ang nakalipas noong nasaktan siya. At ang bolang iniwan niya sa kanyang anak para tumulong sa iba. Niyakap ni Don Gregorio ang bola sa kanyang dibdib. Hindi tumigil ang kanyang ngaluha. Nalaman na niya ngayon na ang pagpapatawad ay hindi hinihingi. Hindi siya pinatawad ni Angela. Ngunit hindi rin siya sinisi. Tulad ng kanyang ama, gusto lang niyang tumulong sa iba.
Tiningnan ni Don Gregorio ang bola. Hindi niya akalain na ganito kabigat ang isang maliit na bola. Lumulubok na ang araw, mahaba na ang maanino sa sala. Dahan-dahang iginalaw ni Don Gregorio ang kanyang wheelchair. Pumunta siya sa bintana. Tumingin sa labas. Nakita niya si Lorna at Angela na naglalakad. Magkasabay silang naglalakad. Isang maliit na anino at isang malaking anino na magkasama. Pinanot sila ni Don Gregorio. Tumulo ang kanyang ngaluha. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung ano ang dapat niyang protektahan, kung bakit kailangang gumaling ang kanyang nabinti. Tila alam na niya ngayon, kung ganon, magsisimula na ba talaga ang tunay na pagbabago? Makakatayo pa kaya si Don Gregorio? 3 buwan na ang lumipas. Nagbago na ang panahon. Nakaupo si Don Gregorio sa tabing bintana, nakatingin sa labas. Naging luntian na ang mapuno. Sa mesa sa sala, nakalagay ang bolang goma, ang bolang iniwan ni Angela. Araw-araw tinitignan ni Don Gregorio ang bola. Hindi niya ito kailanman inalis. Dinalan ng sekretaryong si Javier ang mga dokumento. Sir, ito na po ang mga papeles para sa foundation. Kinuha ni Don Gregorio ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang sinuri ang nilalaman. Mateo Cruz Memorial Foundation ang nakasulat. Isang foundation para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa aksidente. Kinuha ni Don Gregorio ang panulat. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa linya ng pirma. Sa susunod na linggo po ang anunsyo. Sabi ni Javier, handa na po ang media coverage. Tumango si Don Gregorio. Nakausap mo na ba si Lorna? Opo, naiparating ko na po. Sagot ni Javier. Pero wala po siyang naging tugon. Tumingin si Don Gregorio sa labas. Inaasahan na niya ito. Hindi na bumalik si Lorna at Angela mula noon. 3 buwan na, hindi tumawag si Don Gregorio. Naisip niyang wala siyang karapatan. Muling tumahimik ang sala. Ngunit iba na ngayon. Dati, pakiramdam niya ay walang laman. Ngayon, pakiramdam niya ay may naiwan. Kinuha ni Don Gregorio ang bolang goma. Dahan-dahan niya itong pinagulong sa kanyang palad tulad ng ginawa ni Angela sa pare-parehong bilis. Noong una, hindi pa siya sanay, mali ang anggulo. Ngunit araw-araw, unti-unti siyang gumagaling. Naalala niya ang mga kilos. Isang hapon, mag-isa si Don Gregorio sa sala. Tiningnan niya ang bola sa mesa at nagdesisyon. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang wheelchair. Pumunta siya sa gitna ng sala, kinuha niya ang bola, ibinaba niya ito sa sahig. Sa lugar kung saan ito ginagawa ni Angela, eksakto sa lugar na iyon, pinagulong ni Don Gregorio ang bola. Dahan-dahan at maingat, gumulong ang bola ng 2 metro at huminto. Itinulak ni Don Gregorio ang kanyang wheelchair pasulong. Kinuha niya ang bola, muli niyang inilagay sa parehong lugar at muling pinagulong. Inulit niya ang parehong kilos, hindi niya namalayan ang oras, 1 oras na ang nakalipas. Pinagpapawisan na si Don Gregorio. Pinagulong niya ang bola sa huling pagkakataon at tinakpan ito ng 2 kamay. Nanatili siyang ganon sa loob ng 5 segundo tulad ng ginawa ni Angela. Ipinikit niya ang kanyang mata, huminga siya ng malalim. Nung sandaling iyon, may naramdaman si Don Gregorio, isang napakalit na panginginig sa bandang tuhod ng kanyang kaliwang binti. Isang bahagyang pakiramdam. Napatigil sa paghinga si Don Gregorio. Muli siyang nag-focus. Naramdaman niya ulit ito, napakahina. Maaring guni-guni lang, ngunit may kakaiba talaga. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang mata. Tiningnan niya ang kanyang binti. Hindi gumagalaw, ganun pa rin. Ngunit hindi nadismaya si Don Gregorio. Sa halip, tahimik siyang ngumiti. 7 taon na siyang walang nararamdaman, ngunit ngayon, iba na, isang napakaliit na pagbabago, ngunit tiyak na isang simula. Muling inilagay ni Don Gregorio ang bola sa mesa. Maingat at may paggalang.
Ilang araw pa, ginanap ang anunsyo ng foundation. Maraming tao ang dumalo. Umakyat si Don Gregorio sa entablado. Naka-wheelchair. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Tiningnan niya ang mga tao. Ngayong araw, nais kong alalahanin ang isang tao, sabi ni Don Gregorio, si G. Mateo Cruz. Sa tuwing binibigkas niya ang pangalang iyon, naninikip ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito iniwasan. 7 taon na ang nakalipas, inako niya ang lahat ng responsibilidad para sa akin. Nagpatuloy si Don Gregorio. At sa loob ng 7 taon, kinalimutan ko siya. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Nagpatuloy si Don Gregorio. Ngayon, sinusubukan kong alalahanin siya, sabi niya. At sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang pinrotektahan, nais kong tulungan ang iba. Natapos ang anunsyo. Narinig ang palakpakan. Yumuko si Don Gregorio. Tumulo ang kanyang maluha. Sa likod ng bulwagan, may 2 taong nakatayo. Si Lorna at Angela. Nakita sila ni Don Gregorio. Kumabok ang kanyang dibdib. Tahimik na yumuko si Lorna. Tila isang pagbati. Bahagyang kumawe si Angela at tumalikod. Tahimik silang umalis. Pinanut ni Don Gregorio ang kanilang likod. Uminit ang kanyang puso. Hindi tumigil ang kanyang mga luha. Kinagabihan, bumalik si Don Gregorio sa sala. Tiningnan niya ang bolang goma sa mesa. Kinuha niya ang bola. Pinagulong niya ito sa kanyang palad at muling inilagay sa sahig. Nagsimula siyang magpagulong. Gabi-gabi, pinapagulong niya ang bola 1 oras. Minsan, walang pagbabago. Hindi pa rin gumagalaw ang kanyang mabinti, ngunit hindi tumigil si Don Gregorio. Araw-araw niyang inuulit ang parehong kilos. 3 buwan pa ang lumipas. Papalapit na ang taglamig. Patuloy pa ring pinapagulong ni Don Gregorio ang bola. Hindi siya sumuko. Isang gabi gaya ng dati, pinapagulong ni Don Gregorio ang bola, ang huling kilos. Tinatakpan niya ang bola ng 2 kamay. Noon iyon, gumalaw ang daliri ng kanyang kaliwang paa. Napakaliit, ngunit tiyak na gumalaw. Napatigil sa paghinga si Don Gregorio. Nanlaki ang kanyang mata. Muli siyang nag-focus. Naglagay siyang puwersa sa kanyang daliri. Gumalaw ulit ito. Ngayon, mas malinaw. Ibinaba ni Don Gregorio ang bola. Tiningnan niya ang kanyang paa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, gumalaw ang kanyang madaliri. Ipinikit ni Don Gregorio ang kanyang mga mata. Tumulo ang kanyang maluha. Ngunit iba ang mga luhang ito. Hindi kalungkutan. Pasasalamat. Kay Mateo, kay Angela, kay Lorna. Iminulat ni Don Gregorio ang kanyang mata. Hinawakan niya ang braso ng wheelchair. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang katawan. Humigpit ang hawak niya sa sandalan. Hindi pa rin lubusang gumagalaw ang kanyang mabinti. Malayo pa bago siya makalakat. Ngunit alam ni Don Gregorio, nagsimula na. Sa halip ng mga binting hindi gumagalaw, ang mga desisyong matagal nang nakatigil ay nagsimula ng gumalaw. Umulan ng unang niyebe sa labas. Tahimik at dahan-dahan. Pinanut ni Don Gregorio ang niyebe. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng kapayapaan. Ang bolang goma sa mesa ay bahagyang kumikinang, isang maliit ngunit mainit na ilaw. At nalaman ni Don Gregorio, simula pa lang ito. Kinabukasan, tinawag ni Don Gregorio ang kanyang sekretaryo. Magpa-schedule ka sa Rehabilitation Hospital. Nagulat si Javier. 5 taon na niyang hindi naririnig ang nga salitang iyon. Talaga po, sir. Tumango si Don Gregorio. Hindi na ako susuko ngayon. Tiningnan niya ang bolang goma sa kanyang kamay. Ang regalong iniwan ni Mateo. Hindi para kaninuman, sabi ni Don Gregorio. Nanginginig ang kanyang boses. Kundi sa unang pagkakataon bilang isang tao, tahimik na yumuko si Javier. Namumula ang kanyang mata. Tumingin si Don Gregorio sa labas. Patuloy pa ring umulan ng unang niyebe. Hindi pa siya makalakat.
ngunit ang kanyang puso ay nagsimula ng maglakat. Ang oras na huminto sa loob na 7 taon. Muli nang nagsimulang umusad. Hindi na babalik si Mateo, ngunit ang kanyang iniwan ay nabubuhay sa isang maliit na bolang goma at sa isang dalisay na puso ng isang bata. Inikot ni Don Gregorio ang kanyang wheelchair. Handa na siyang magsimula nege rehabilitasyon kahit huli na upang muling maging isang tunay na tao. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung naantik ang inyong puso, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Susuklian namin ito na mas mainit at nakakantik na mga kuwento. Maganda ang kuwento. Isang komento lang po at pagpapalain kayo. Ito po ang Spring Day Stories.